Sa loob ng mahigit 2 dekada sa NBA, maraming beses nang pinatunayan ni LeBron na kaya niyang gawin ng halos imposibleng bagay. Pero sa darating na playoffs, isa ito sa pinakamabigat na hamon sa kanyang karera. Sa edad na 41, naharapin niya ang Houston Rockets sa first round. Habang ang Lakers ay kulang sa kanilang pangunahing scorer dahil wala sina Luka at Austin Reeves dahil sa injury. Kaya si LeBron na naman ang inaasahang bubuhat ng buong koponan. Noong naglalaro pa magkakasama si Luka, Reeves at LeBron, makikita ang adjustment ni LeBron kung saan buwaba ang kanyang scoring role at nag-a-average siya ng 24 points, 8 rebounds at 7 assists per game. Dahil mas nakapokus siya sa pagkontrol ng laro, paggawa ng plays para sa kanyang teammates, pero ngayon wala na ang dalawang pangunahing scorer ng Lakers. Muling tumaas ang kanyang responsibilidad at sa mga huling laro ng regular season, nag-a-average siya ng 29 points, 11 assists at 7 rebounds per game. Patunay na kaya pa rin niyang bumalik sa pagiging number 1 option kahit sa kanyang edad. Ang magiging susi ng Lakers ay simple lang, ibigay ang bola kay LeBron, palibutan siya ng shooters at hayaan siyang gumawa ng plays para makahanap ng open shots lalo na sa 3-point area. Dito papasok ang contribution ng mga role players tulad ni Luke Kennard na may average na 11 points, 3 rebounds at 2 assists per game, na may shooting percentage na 53% sa field at 47% sa 3-point area. Si Rui Hachimura naman ay may 14 points, 5 rebound at 1 assist per game, habang si Marcus Smart ay may 11 points, 5 assists at 3 rebounds per game, pero ang tunay niyang ambag ay nasa depensa. Si Marcus Smart ay dating Defensive Player of the Year at kilala sa kanyang matinding depensa noong panahon niya sa Boston Celtics. Mayroon siyang defensive rating na 108 at ngayong nasa Lakers na siya ay nasang malaki ang may tutulong niya sa depensa ng team dahil kaya niyang bantayan ng mga pangunahing scorer ng kalaban at magbigay energy, hustle at leadership na sobrang kailangan ng Lakers lalo na sa laban sa athletic na lineup ng Rockets. Dagdag pa dito ang bagong two-way player ng Lakers sa si Nick Smith Jr. na maaaring magsilbing dagdag scoring mula sa bench. Kilala siya bilang guard na kayang gumawa ng sariling tira at magbigay instant offense kahit limitado ang minuto sa playoffs. Maaari siyang maging X-factor lalo na kung kailangan ng Lakers ng dagdag puntos kapag nagpapahinga si LeBron. Sa kabilang banda may malinaw na kahinaan ng Rockets lalo na sa dulo ng laro kung saan nahihirapan silang tapusin ang laban. Mataas ang kanilang turnovers, kadalasan nagiging predictable ang opensa na umiikot lang kay Kevin Durant. Kaya kung mapapanatili ng Lakers sa dikit ng laban hanggang sa huling minuto, may malaking tsansa silang makuha ang panalo. Pero malinaw ang sitwasyon, halos wala silang puwang para magkamali. Kailangan maging maayos ang execution sa loob ng 4 na quarters. Dahil hindi na ito tulad ng dating LeBron na kayang buhatin mag-isa ang isang team. Sa buong series, kailangan niya ngayon ng tulong mula sa bawat miyembro ng roster. Sa dulo, ang magiging kwento ng sharing ito ay kung kaya pa bang lampasan ni LeBron ang limitasyon ng edad, pagod at muling gumawa ng himala, o kung ito na ang pagkakataon na masusubok ang hangganan ng pagiging isa sa pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan ng NBA.